Hello guys! Yan, mag-adobo ako ng kangkong. Kangkong na harvest ko to guys, harvest. Ayan, natuyo na. Pag ganitong wala yung asawa ko, ganito ako ng kangkong, magayat ba? Malalaki. Pag ganito kasi yung asawa ko, gusto niya yung pino. Yung mga ganyan-ganyan guys, oh. Eh, wala siya. Ako masusunod. Ako ang boss. Joke lang. Yan, mag-adobong kangkong ang person. Sarili tong tanim guys, kaya hindi to binili. Huwag masyadong marami. Kasi pag marami, hindi na rin naman napapasarap. Ang isasawag ko dito guys, yung native na manok na kinatay namin. Galing dun sa farm. Social. Yan, nagtatay kami ng 2 native. Galing Cavite. Pang dito ba? Pang konsumo. Yung kangkong guys, rin to doon. Mag-adobo tayo ngayon. Nakuyos na oh. Malapit na pala yung anniversary namin ng asawa ko ah. Malapit na ang anniversary. Na kami guys, malapit na yung anniversary namin. Na kami, 30 years nakasal. Yan. Sa anniversary namin ngayong October ay 30 years na ng aming kasal ng aking asawa. Ayan. Sa loob naman ng 30 years guys, kami yung mag-asawa na hindi mo makikitang nag-aaway. Kasi pag may time na hindi kami nagkakasundo, nagkukurutan lang kami paghiga ba. Kasi nakakahiya na makita ng mga bata guys. Simula nung mga maliliit pa yung mga anak namin. Siyempre, mag-asawa, hindi naman lahat laging sweet. Ay. Dali, parang nasasabog na yung buko ah. Wait. Yan. Siyempre guys, ang mag-asawa kahit gano'n nagkakasundo, may time pa din niya na din magkasundo. Kami naman, ang drama ng aming pagsasama. Pag alimba nag-aaway kami ng asawa ko, pag nahihiga na ba, paghiga na ba, nagkukurutan mo nung ganyan nagaga. Mag-ayos ka kasi. Ganyan na. Tagtad ang tagiliran guys. Mag-ayos ka kasi. Makinig ka sa akin pag ako nagkikwento. Hindi yung hindi ka nakikinig tapos hindi mo alam ang mga pangyayari. Ganun. Skrot-krot ganyan guys. Tapos guys, kasi nga, yung higaan namin, iisa lang naman. Tabi-tabi kami ng mga bata. Kaya kurutan lang ang nangyayari. Walang ingay ba? Kurutan, bulungan. Sabay yung mga bata biglang, lalapit. Sabi, Mi,
Tapos ang sweet-sweet nyo na naman mag-asawa. Oh, bakit? Diyan ka na kay daddy. Di ba? Very sweet na naman. Tapos pag umalis na naman yung bata, mag-ayos ka kasi ganyan. No? Kurot-kurot na naman sa gilid. Tapos yung asawa ko, pag hindi nakatiis, biglang tatayo. Bahala ka na nga, diyan ka na nga lang. Tapos, pag hindi na mainit ang ulo, andyan na, babalik na. Kaya hindi kami nagkakaaway na away talaga. Sabing away. Pero, dati natagay-tagay din naman yung asawa ko noon. Hindi umubra sa akin guys, yung tagay-tagay niya guys. Hindi umubra. Yung minsan sabi ko sa kanya, wag kang iinom. Kasi pag nagkasakit ka, ako rin naman ang mahihirapan. Pag nagkasakit ka, ako yung maghanap ng pera, ganyan-ganyan. Di ba? Ganun naman yung ganun naman yung mga babae. Ganun lagi ang mga linyada ba. Tapos minsan hindi siya nakinig. May nagawa ako guys na na hindi maganda. Kasi pinuntahan ko siya sa inuman guys, tapos tinabihan ko siya. Tinabihan ko siya sa inuman guys. Tapos nakita niya ako, tumingin lang siya sa akin guys. Tapos sabi niya, uwi na tayo. Hindi umuwi na kami guys. Ang ganda, parang wala nangyari guys. Pagdating na dito guys sa amin, sa galit niya guys, yung may kariton kasi yung kapitbahay namin dito sa tabi. Tinulak niya ng tinulak yung kariton ba. Tinulak niya ng atras abante. Tutulak niya ng abante. Tapos pag bumalik na naman, syempre kariton yun eh. Pag tinulak niya, nagbabounce, babalik naman, tutulak naman niya. Doon niya binuntog yung galit niya. Tapos yung hindi na, ganun nga guys, galit na galit siya. Doon sa kariton niya, tinutulak niya. Kasi sabi niya, napahiya ko daw siya. Hindi naman daw siya lasinggo. Minsan nga lang daw siya uminom, nakisama lang daw siya. Tapos ganun daw yung ginawa ko guys. Tapos guys, ayun na nga, dahil sa mga pangyayaring yon, nung natanggal na yung galit niya, umuwi na siya sa bahay. Na parang walang nangyari. Tapos kinaumagahan, kinausap niya ako. Sabi niya, kasi Bingbing tawag niya sa akin. Sabi niya, Bingbing, sa susunod, wag ganun. Wag kang uupo. Wag kang uupo dun sa inuman kasi, yun, iniinsulto mo ako. Ayun na nga guys, ang nangyari. Naman kami nagkasundo, hindi naman kayo nag-away talaga, hindi. Sabi niya, hindi na ako iinom. Ayun na guys, hindi na nga siya pala inom. Ay, hindi naman pala inom talaga noon. Nakikisama lang naman doon sa, nung nagpasok sa kanya sa trabaho. Tapos, yun na nga guys, bilang na lang sa daliri, yung napapatagay siya isang Red Horse. Isang Red Horse, ganyan, mag-isa lang siya. Minsan guys, yung tayong mga babae, overacting. Pero bandang uli, para sa kanila rin yung ating kaaktingan. Yun na nga lang, depende sa lalaki kung susunod sa atin. Kasi kahit gano'n naman tayo kaastig, kung yung mga asawa naman natin, mas astig pa sa atin, wala rin mangyayari. Ayun, yung asawa ko, sumunod sa akin, naging masunurin sa akin. Kaya, napayos yung buhay niya. Di siya, dati kasi sakitin siya, hindi na siya naging sakitin guys. Kuha muna akong patungan itong hinugasan kong kangkong. Nakasirula pala ako dito, tuwad. Huwag na to, ito na lang. Ito yung saingan namin ngayon guys, yung maliit na ba to? Kasi walang magbubuhat yung malaking gas, na ubusan ng gas. Marami-rami na rin pala yung kangkong. Sa kadadaldal ko, dumami na rin pala. Ayan guys. Yung mga lalaki kasi iba-iba yan. Yung iba, pag ginawan mo ng ganun, mas lalong magurumentado. At gagawin yung gusto nila. Yung sa asawa ko naman, nakinig siya. Dahil nakinig siya, ayun, ayos ang buto-buto.
Kasi yung mga babae naman, minsan, kaya yan nagiging maingay kasi gustong mapabuti yung mga asawa. Kailan yung sa akin, parang na-over naman, na-overacting naman guys, kasi tinabihan ko siya sa inuman. Sabi niya, buti kong pala inom talaga ako. Hindi nga ako nainom, bihirang-bihira lang. Tinawag lang ako ng boss ko, nakisama na ako. Yan. Pero guys, hindi ko yun pinagsisisiyan guys. Kasi napakagandang epekto nun. Yan. Depende rin naman yan guys sa mga asawa.